magsugod na ta. Doon ay bisita na to nga may abot, actually, kwan siya Brad, kanang, ah, bang nagkwan sa tong katikisem, nagsunod. Nianis siya, pero balik siya ugma kay wala man siya makatikais. So nagbilin siya pangutana. So mao ni ang iyang mga pangutana. Number 1. Una niya pangutana, Brad, ang nagmasahi nako kaliwat og occult practices sama sa na ako no'y lana ang yang papa nga gibukal. Pero wala niya gidawat ang maong lana. Karon kay yang gilabay. Karon maapektuhan ba ko ni adtong naghilot nako nga kaliwat man siya occult practices. Okay. So, aron dili ka maapektuhan, karon na nga naka-realize na ka nga iya day na sa daotang espiritu ang maong gahom, kinahanglan imo gito ikumpisal. Ikumpisal to nimo unya renouncement mohimo ka sa prayer na verbal renouncement nga himuon na to during sa prayer of deliverance, then niya naman ka ugma pa ni ma-deliverance kay wa pa man ni makatikais di ay. So kinahanglan nimo ang confession, renouncement and prayer of deliverance, then hatagan kag instruction ana ugma unsaon nga unsay imong buhaton imong kanang gitawag tog self deliverance. So mao na nga ugma nga mahibaw-an na kon unsa pagyoy mga angay pa nimong buhaton ana dapita. So aron mawa ang daotang epekto sa maong contamination sa occult, importante gyud ang repentance and renouncement. So mao tay tubag. Okay, follow up yung nga pangutana, Brad. Makadeliverance ba ko sa ancestral house, gibalik common nga balay, Brad? Kung muhawa na akong igsuon, kay ang iyang asawa dili mo tuog katoliko, ikanapulo ro ba ko nga anak, makadeliverance ba ko sa maong ancestral home? So house. dili gyud niya directly nga siya tag-iya. Oh, murag kwan, Brad, common nga balay. So pwede na nimong i-deliverance pero para safe kay murag ato pa man uting kayon o ikapila na ka nga generation, ikapila ka nga tag-iya. So importante gyud pwede aron safe ka, use the intercessory prayer. Ayaw ka direct command. No, pinaka safe gyud sa tanang mga pagampo, labi na sa deliverance prayer, kinig yung intercessory prayer. So mao na nga naa na siya sa handbook, unsa na nga page bro katong para sa balay bitaw. So naa siya diha intercessory prayer na siya, dili siya direct command. Okay, follow up na question, bro. Makontaminate ba ko kung muhawid ko sa akong estudyante nga naay habak? Kung naa kay openings unya ang imong estudyante nga naay habak nga ma-possess siya, posible gyud nga ma-retaliate ka kay naa man kay opening. So mao na nga i-close nimo ang imong openings kung mo assist man ganita og na pananglit na ay mga estudyante nga nag-react. Pero kung mag-react ang estudyante ning hawid ra ka kay imo ba kahanggi gi-comfort na dili ta maka-judge ana directly, walay direct tingali nga attack. Gawas kon ang maong estudyante is possessed. Kung na-possess ang estudyante, naning assist ka nga na kay openings, ma-retaliate ka ana kung dili ma-close ang imong openings. Mo titubag. Okay. Mintras gahulat ta sa uban, ato na lang ning tiwason na yang pangutana. Naay anting-anting akong mama, pero ako nang gilabay kay nakabalo man ko, ma-retaliate ba ko adto, Brad? Nga gilabay raman ako. So, para safe gyud mo to no, una, kumpisal, importante, then renouncement, then mag-self-deliverance ka. For example, na kay prayer for protection, prayer against retaliation, na siya sa handbook na yung mga prayer, ana. So, para daghan man na iya pangutana, bro, mas matubag na niya kung iyan ang iwan-unwan o pangutana sa case officer. Kay naay mga pangutana siya nga kinahanglan siya taas nga detalye nga kuan gyud. Pero ang buhaton gyud importante gyud tong makahimo na ganitag repentance pag hinulsol makakumpisal ta sa mga sala, then katong verbal renouncement, then self deliverance. So safe na ta ana, then cleansing prayer. No, magampo ta ana.
nga mao nay angay natong himuon para dili ta ma-retaliate sa daotang espiritu. Di man to ha, kining mga habak day nga atong gilabay without proper prayer, bisan pag ato natong gilabay, nagpabilin ta nga kita gyapon ang owner ato. Kay wala maputol among connection, kay wala man ta mosunod sa process. Dili ingon ana kasayon ang pagsalikway sa yawa. Kay formal nato nang gidawat, labi na og gidawat nato pinaagig ritual, kinahanglan po na nga isalikway pinaagi po sa prayer sa simbahan. Naay proseso. Sacraments and sacramentals, mao na solusyon sa maong contamination. Mo dito bag. Okay, last na pangutana, Brad. Ingon pa niya, sa akong boarding house, Brad, ako nang na-deliverance, unya na-blessingan pagyod, pero naay nag-rent, nag-abang, nga babay, nga nagpuyo og immoral. Muadto nga gud siya sa iyang lalaki, nya muuli sa boarding house. Magpabilin ba ang demonyo, Brad, sa kwarto nga iyang giabangan? So base sa kasinatian sa mga exorcist, ang usa ka tawo nga nasa state of mortal sin sud sa taas nga panahon, makakos na siya infestation sa area. Og na virus man na carrier virus ba. So mo na nga makakos gyud siya infestation. So kung ikaw may tag-iya sa mao nga balay, na kay authority ana nga either imo siyang istoryahan nga badlongon nimo siya sa iyang adawtan nga buhat o nara nimo o ganahan ka nga magpabilin siya diha. So mao na nga magpabilin po na siya sa iyang binuhatan. So ang kuha, pwede ba na nimo ikaw ang mo decide hawaon ba na nimo ng mga border nga nagbuhat og immoral, depende man na nimo kay ikaw may tag-iya. Makahimo kag balaod diya sa imong property. Kung pahingusgan gyud nimo nga kanang dapat ang nagpuyo is nagsunod sa kabuton sa Ginoo. Pero buhat ang unang tong buhaton istoryahe. No, ikatikais una. Kung di mo tuo, nga nakita nimo nga tungod aning iyang presensya murag nanay mga harassment kay na-infested ang area, so na kay katungod ana nga imo siyang pahawaon, paabangan nimo glain. Depende na nimo, ikaw ang tag-iya. Mo titubag, bro. Okay. Napaday, Brad. Ingon siya nga, Brad, sa tinuod lang, maestra ko, na ba ko'y authority mo deliveran sa akong estudyante? Base sa imong gihatag nga description sa imong sitwasyon karon, need pagyod ka nga i-process. Kinalan tong katutanan nga mga contamination ba, kinahanglan to siya jud nga ma-process to siya. Kay kung pananglit na ay imong estudyante, although naa kay superior man ka, sa natural law, makahingilin ka sa yawa sa pananglit ang imong estudyante. Kanang imong sakop rapon sa imong classroom. Mao nay imong makuan, pero dapat na-process na po ka personally kay kung panaglit naa palagi kay mga contamination na pay mga wa pa ma-renounce, labi na sa contamination sa occult, na tendency ana nga ang yawa mo retaliate. So man ang retaliation, panimalos ba? Mubawas yun na. Makadot yun ang iyang retaliation tungod kay naamay openings. So mao na nga, i-prepare yun ang atong kaugalingon. Gani kami sa team, na yun may stricto yun may nga mga rules nga gisunod sa among kinabuhi para kung gusto may nga dili ma-retaliate. Pero ganahan may ma-retaliate, ang magdinanghag yun may sa among pagka-case officer. Mao nga, dili ni basta-basta nga ministry. Mo biton ingon si Padre Sikia, exorcism and deliverance is a no joke. Dili ni siya komedya. Mao na nga pero kini tawag ni siya sa pagbag-o. Tawag siya sa kanang kabag-uhan or ingon holiness. Mao na nga pwede ka mo tabang sa imong estudyante pero tabangi imong kaugalingon. Mo toy tubag. Okay, og dito natapos ang tanan bitaw. Wala na pangutana sulat. Nabay mangutana, kaway-kaway yung pangutana. Kung panaliton wala, taas pa itong time check is 11:30. So kung naay gustong mangutana personal, gamit ang microphone, palihog dool. Dili ko kadool diha kay mubo ra ang wire. Katong gustong mangutana, gamit ang microphone, palihog dool.
Salamat, sir. May buntag. Sir, kanang, pwede ba ako nanay, lola, pwede ba ko makadeliverance sa ako ang pamilya, mga anak o mga apo, bisan dili ko makarosary adlaw-adlaw? So ato sa ning klarohon ay unsa may nahitabo sa imong mga anak ug apo nganong kinahanglan man silang i-deliverance. Ano, sir, sa ako ang mga apo o na kanang nakuha na sila sa mga gadget gani, sir, nya di na sila kasimba. Unya, musimba magaling pero dili adlong Domingo, pero murag wala po silang buot kay makita na ko sila sa simbahan sulod nga mugamit gihapon og gadget bisan badlungon. Unya din sa akong nakoy anak nga murag na lay minister na sa una, nya din pagkahuman mura na siya, wa siya karinyo man, wa siya karinyo, wa na siya ka-serve. Then pagkahuman naa siya kanang girlfriend nga murag dili sa pananaw lang nako nga inahan, murag wala na nasubay sa kabubuton sa Ginoo. Okay? So mas ang maayo tingali nimong unang buhaton ay okay, way problema nga magampo ka para sa conversion sa imong mga anak ug mga apo. Pagampo lang tayo para sa conversion. Pero bahin ana nakinahanglan sila katekises. So kanang mga anak nga na addict sa gadget, ang kuan gud ana, ang nakaingon gud ana ang ginikanan. Ang ginikanan gyud na mao jud nay di jud na mahitabo nga natao sila sa kalibutan nga addict daan sa cellphone. Naa gyud nay cause. So mo na nga unsay cause. Kay kinigong atong atong bag-uhon ang tao, gusto nito nga mabagong sa katao. Agakon nato sila holistic man gud ta. Dili man gud kay moderikta taog mauni ang effect. So, wa may kapuslanan kung atong tirahan ang simptomas, unsa wata kahibaw og unsay nakaingon sa maong simptomas. So, kuan jud na siya nay kinahanglan jud nga kanang imong anak nga matawag to immoral, mas kinahanglan jud na siya ikatikais ang mga bata, kinahanglan jud na siya nato nga murag mubalik gyud ta og unsay hinungdan nganong naingon ana sila. Kay ibutang ta kung wa na sila atiman na sa ilang mangginikanan, ang pagduwa sa gadget nahimo ng outlet sa ilang longing. Naglonging sila presyensya sa ginikanan. Pero kay wa makahatag ang ginikanan, ang ilang utok nangita og comfort. Mao nang dito na nila gipahungaw sa mga gadget. So ingon ana, so gani importante gikinahanglan ang mga psychologist anang dapita. So mangingon ana nga klase sa addiction. No, pero pwede ta magampo, ang imo lang iampo ang ilang conversion. Da dili man po na pwede nimo idirekta og deliverance nay, labi na kung dili sila willing. Dili sila ang nangayo. Kay dili gyud nato mapalayas ang yawa kung ang tao nga nayawaan kung dili siya willing nga palayason ang yawa nga naa niya. Pero pwede nato silang iampo sa Ginoo nga malamdagan unta ang ilang hunahuna nga makakita sila sa kamatuoran. Mao na ito mahimo. Mao